Okay, mga kaibigan, okay, mga kapatid, mga kamag-anak, okay, ay mga kababayan. Since naumpisahan ko na rin lang kung ano yung issue ngayon tungkol sa mga pangyayari, I may as well generalize it. Hindi lang ito para dito sa nangyayari kina Mayor Parahinog o kaya kung ano pa yung mga iba't ibang nasangkot dito, kundi sa pangkalahatan as long as they are involved in drugs. Para sa akin, totoo nga na meron tayong mga human rights. Totoo man na meron tayong mga haka-haka na nagkaroon ng human rights violations ang mga panig ng mga PNP o CIDG or mga pulisya. Pero just like what they said na kaya nga sila nagbigay ng oras na madaling araw in terms of kung kailan sila nagkaroon ng raid. Dahil sinabi nila na iniiwasan nila na may mga madadamay. Okay. So, kahit ganong oras ang pag-raid nila kina Mayor Parahinog, nakita pa rin natin na marami pa rin nadamay. So, how much more nga pala kung sakali man ang pangyayaring ito ay naganap during daytime o kung kailan maraming tao ang nakapaligid. Siguro mas masahol pa. So now, it is understood talaga na talagang kung meron man silang reason kung bakit ganun ang oras ng pagsalakay nila, then I would say at least legit po yung nagiging dahilan nila. And then of course, in terms of their yung pagtanggal nila doon sa CCTV, kung bakit hindi sila nakunan dahil tinanggal nila yung ewan ko, it's either sinira nila, pinutulan nila, or kinuha pa nila yung hard disk. So, I think they also have their own reasons kung bakit. Kasi for their own security as well. Kasi hindi rin natin alam kung saan ba talaga naka-connect yon. So, in case na yung CCTV na yung naka-connect somewhere else na may nagbabantay na mga kasamaan nila or whatever, at least hindi na sila makita kung ano nangyayari. Pero kung sakali man na hindi nila tinanggal yon, I'm sure na maa-alarm din. I'm sure na may tagabantay din, meron ding nakagwardya doon sa mga CCTV monitors nila. Kaya, of course, they still have the reasons why bakit nila tinanggal yon. So, lahat ng mga ito talaga ay talagang naplano talaga na in order to have their own safety naman in terms of yung panig ng mga pulisya. Ang para sa akin, mga kaibigan, it's either way. Kahit ano bang klaseng pamamaraan ng pag-raid ng mga ito, the issue is, sino ba itong mga ni-raid nila? Bakit sila ni-raid? At ano ang magiging kahihinatnan ng mga ito kung ipinagpatuloy pa nila kung ano yung pinaggagawan nila sa atin? And knowing naman na marami na tayong mga nabiktimang mga families, hindi lang mga families, pati yung mga mismong mga walang kamalay-malay. Pagkatapos mamait-maya inaalukan ng mga drugs, mga ganito. And then all of a sudden, the next thing they know, isa na sila na biktima, nalulong na sila o kaya nagpupush na sila. And then, ang pinakamasaklap, pag oras na sila'y pinatay o kaya'y pumatay. Kung ano yung magiging effect. So ngayon para sa akin, mga kaibigan, hindi masama na stop kung ano ang mga pinaggagawa ng mga ito. As a matter of fact, I really salute kung ano yung ginagawa ngayon ni President Duterte dahil finally, nagkaroon tayo ng presidente na talagang pag sinabi niyang talagang susugurin niya lahat ng mga nasasangkot sa droga ay talagang ginagampanan niya kung ano yung kanyang trabaho. As a matter of fact, sobrang napakalaki para sa kanya itong ginagampanan niya. And then, most
of all the people here, instead sana, nabigyan siya ng at least a credit for doing such things, minimisjudge siya, inaalipusta, minamaltrato, pinaparatangan ng kung ano-ano, pinagsasabay ng kung ano-anong mga mali siya. Pinasabihin siya isang buwang, isang crazy, baliw, kahit ano. But, until now, talagang todo pa rin ang kanyang pagsalakay sa mga ito. Kaya, I'm so proud. Sana naman, yung mga nandoon mismo, na mga nagsisilbi sa atin sa pamahalaan, sana nakutyain siya kung ano pinaggagawa niya. They should go and unite with him kung ano man yung mga adhikain niya. Because his advocacy is for us. Hindi naman para sa kanyang pansariling kapakanan kung ginagawa niya, kundi para sa atin, para sa ating safety. Siguro hindi pa kasi nila nalalaman kung gaano kasakit magiging biktima. Kasi hindi nga sila napabilang sa mga biktima na katulad mga pamilya na katulad ko rin bilang ina. Ilan pa kaya ang mabibiktimang pamilya dahil sa mga dulot ng mga drogang ito? Kung hindi po natin, hanggat hindi po natin nararanasan, kung hindi po tayo napapabilang sa mga families na nabibiktima dahil sa mga salot sa lipunang ito, and then we will never understand why. Bakit ako sumusuporta kay President Duterte? Bakit ako po sumusuporta sa mga ginagawa ng mga pulisya? And it doesn't matter anymore na isugal nila ang kanilang buhay din. Pagkatapos kung sinong may namatayan, pagkatapos kung sinong mga nadamay, and then sino ang sinisisi? Mga pulisya, si President Duterte. Wala sana mga pangyayaring yun kung wala rin itong mga salot na ito na sila ang nagiging cause kung bakit maraming namamatay. It is the cause and effect. Wala sanang effect na ganito na maraming nabibiktima, marami ring namamatay, kundi dahil din sa mga kagagawan ng mga salot na ito. Kaya mga kaibigan, voice it out kung sino yung makatulad ko. Biktima ang familia. Voice it out kung bakit tayo sumusuporta sa pagtutuligsa ng mga drug pushers, drug lords, drug addicts, lahat, everybody who are involved in drugs. Suportahan natin ang ating presidente bago kayo ang susunod na magiging biktima.